Hello, hi! Mabuhay! I am your ka-edok at ako'y muling nagbabalik para mag-share ng bagong kaalaman. At kung bago ka pa lang sa channel kong ito, please click subscribe button and the notification bell icon para maging updated ka sa bago kong videos. At for today's video, ay pag-uusapan nga natin ang tungkol sa world-class teacher at ang mga katangiang dapat tinataglay nito. But first, let me tell you what is a world-class teacher. A world-class teacher does not mean going internationally. It is about passion and commitment to our profession. Being world-class is giving our best to teaching. Being world-class starts right inside the classroom. And today, we're going to have a very special guest. He is a graduate of Bachelor of Secondary Education major in Filipino in Mindoro State University. He is 34 years old and currently teaching at Pedro Panaligan Memorial National High School. Let's all welcome Sir Sherwin O. Mao. So, good morning po, and we are from the City College po, and may konti lang po kami katanungan regarding po sa about profession and sa teacher po. And ang number one po is, does it make a difference if teaching is simply regarded as a profession, not a vocation and a mission? Yes. There are differences between teaching profession and profession. Pag sinabi kasi natin profession, it means na ito lang yung position mo, ito lang yung trabaho mo, o ito lang yung natatapos sa sinabi natin teaching as a vocation. Nandun talaga yung puso mo sa you are not looking for salary or ano yung nakukuha natin to teaching. Number 2 po. Professional means long period of preparation, continuing professional development, strive for excellence, committed to moral, ethical, and religious values. Lastly, dedicated to public service. Of all the 5 qualities of a professional, which to you is the most important and why? For me, the most important qualities of a professional teacher is committed to moral, ethical, and religious values. Why? Because as a teacher, we should be committed and we should lahat ng kilos natin dapat according to the moral values na pinaano natin na tinuturo sa atin. And of course, dapat align tayo sa mga ethics as a teacher. Alam natin yung do's and don'ts. Kasi kapag halimbawa, ikaw yung teacher, unethical lagi yung kilos mo. Ano yun? Hindi maganda. And of course, dapat ay religious values kasi yung religion nga ang nag-guide sa atin kung paano tayo kikilos. Kasi pag wala yung religion, parang medyo hindi natin alam kung alin yung mga ano pa rin maganda dito. So number 3 po, what do you prepare? To be a competent teacher or to be a committed teacher, and why? I prefer to be a committed teacher. Why? Because as a committed teacher, you should do your obligation. Yung tatanggapin mo lahat ng mga iniaatang sa'yo. Tapos, hindi ka nausi sa lahat ng mga obligasyon mo sa teacher. Kasi na-committed ka. Nandun yung puso mo sa pagtuturo. Yun yung aking mas prefer to be a committed teacher rather than a competent teacher. Thank you so much. Yun lang po ang aming katanungan. Sir, anong aral ang tinuturo niyo sa kanya na nagagamit niya po ngayong guro na po siya? Matulong sa magulang, ganyan. Tatrabaho kasi dito. Para po sa inyo, anong katangian ang dapat na tinataglay po ng inyong anak ngayong isa na sa inyong guro? Gusto niya makatulong pa rin sa mga magulang, sa kanyang mga pamilya dahil sa amin. Lagi yung dito sa amin, araw-araw. Kaya nagbibigay din dito kasi pamilya na, nagbibigay din dito sa amin. Dahil kami matanda na wala naman sa amin masahanap dito.
Sige po, ay yun lang po ang aking katanungan po. Salamat po. May tatanong lang po sana kami sa inyo. Bilang isang kamag-anak po ni Sir Sherwin, ano po ang inyong nakikitang katangian ni Sir na simula po nung siya'y nag-aaral pa lamang hanggang ngayon pong siya ay isang guro na? Marami katangian siya. Masipag, masinop siya sa pag-aaral. Saka hindi siya yung panandiban. Yun ang ano niya. Saka sa sipag niya, doon siya nakatapos. Kahit siya isang halimbawa, kahit siya wala sa magulang niya, siya naroon sa katulong, tuloy ang pagsisikap niya. Yun ang ano niya. Yun ang dabi sa kanya. Yun ang ano. Pero sa atin, kung sa iba-iba, baka hindi niya magawa yung gayon. Sa atin, katulad mo, mga natulungan nga para ikaw ay maging teacher. Ano, hindi ka? Yung yun ang mga katipagan niya. Nagporsige ka yung porsige niya, nagbungan ba? Yun ang ano. Yun lang po ang aming tanong. Salamat po. So ayun nga, dahil tapos na kaming gawin ang aming dapat gawin for today's video at mukhang uulan na ay napagpasyahan na naming umuwi. At habang naglalakad kami ay kumukulog na sa aking tiyan. At dahil nag-aalboroto na nga ang mga alaga ko sa tiyan ay napagpasyahan kong kainin na ang baon kong burger habang kami nasa biyahe pa uwi. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell icon for more amazing videos.